Isang matinding nadiskubre ni Pangulong Bongbong Marcos ang ngayon ay pinag-uusapan na po sa mga balitaan at ng netizens. So ito na nga mga sangkay, no? Ang tindi nito mga nadidiskubre ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos at buti na lang, no? Buti na lang siya ang presidente natin ngayon. Dahil nga po, ngayon lamang for the first time, mayroong Pangulo na talagang namang lantaran pong isinisiwalat mga sangkay ang korupsyon sa ilalim po ng kanyang gobyerno o pamamahala. Kasi very common ito mga sangkay nga na nangyayari ngayon. Pag-usapan natin ito dahil napakalaking expose itong ginawa ng ating presidente. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.54 million subscribers na, road to 2 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Okay, eto na nga mga sangkay. Siguro parang part 2 po natin ito kasi na-vlog po natin kanina mga sangkay yung mga pasabog ni PBBM. At eto, tiningnan ni Pangulong Bongbong Marcos itong flood control doon po sa Bulacan. Kung saan kitang-kita po ang substandard ng pagpapagawa. Ayan po mga sangkay. Kayang-kayang dukutin ng kamay ni PBBM. Yan no? Yung simento rito. Grabe. Yan palang mga sangkay, makikita na po natin na substandard yung pagpapagawa. Ang laking pera na nananakaw ng mga buwakang anak ng toko mga sangkay. Nagdudurog sa kamay. Nagdudurog sa kamay. Hawakan mo yung semento dito. Unang-una yung semento, ganyan lang kakapal. Grabe. Madali na nga madurog, ganito lang pakakapal yung semento. So mga sangkay, anong ginawa? Sino ba talaga yung kumontrata niyan? Nabanggit nga po ni PBBM, mga sangkay, no? Yung mga kontratista dyan. Marami pa to, mga sangkay. Isa lamang po ito sa marami pang titingnan ni PBBM. Kaya po napuntahan yan kasi nga po, marami na nga po ang nagsusumbong sa Pangulo. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 8 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan pala kakapal yun. Kapal, ganyan lang ang nandyan. So, ibig sabihin, naku po. Pag subukan nyo mamaya, hawakan na nyo sa kamay, kayang durugin. Malabo. Oo nga, no? Ayan, no? Grabe yung pagpapagawa, men. Tingnan nyo yan, mga sangkay, nipis. Kaya madali po talagang masira kasi mga sangkay, nabungkal nga po ito ng baha. Yung marami po sa part nitong sinasabing flood control. Yung semento na ginamit. Nagtipid sa semento, nagtipid sa... tapos, meron dapat desiltation. Dapat doon na naman sa kontrata, may desiltation, dredging, completed. Tingnan naman ninyo, paano magiging completed yan? Nako. Tingnan ninyo. May isla sa gitna. Tanyo, may isla daw sa gitna. Tutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan, yun. Oh. Kasama pala sa kontrata yan, yung pagtanggal sa mga ito. Yung laging titingnan, tapos tatanggalin. Kaso nga lang mga sangkay ang nangyari, hindi po nila ginagawa. Pinabayaan lang talaga. Alam nyo kung hindi po naging presidente si BBM, wala po mga sangkay, wala pong mangyayari. Kasi for the first time, may presidente ng Pilipinas na nagsiwalat sa mga katiwalian, korupsyon pagdating po sa mga project. Wala namang ibang gumawa na ito eh. Alam nyo, lahat na ata ng mga nagiging pangulo, laging may ng korupsyon, sinasabing may korupsyon sa ganito. Pero si BBM, gumawa po talaga siya ng aksyon. Mula po sa SONA, hanggang sa pagsisiwalat, hanggang sa ngayon mga sangkay, yan po, may mga pinupuntahan siyang mga proyekto. Hands-on yung presidente natin. Mga project, mga sangkay, na ginawa na sana, pero substandard, ghost project, yung iba di tinapos.
Ganyang kalala mga sangkay sa ating bansa. Kaya pala walang pinatutunguhan yung bayan natin eh. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Kita mo? Sa report, nandun sa listahan, nagde-dredge sila. Pero wala, mga sangkay, naabutan pa rin Pangulo. Ayan na naman. Hahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Nako, yari sila. Managot sila, huwag sila managot sa akin. Managot sila dito sa mga tao dito. Grabe oh, tingnan nyo. Ang Bulacan, binabaha sila. Saglit lang binabaha. Bakit? Pinagtripan mga sangkay. May mga nadadawit po ditong opisyal. Hindi ko alam kung gaano katotoo. May isa pa daw senador, mga miyembro ng ewan ko, DPWH or kung sino bang dapat managot dito mga sangkay. Well, ang bihira talaga. Yung mga kahirapan na dinala nila sa mga buhay nila. Grabe, no? O ito. Pag mahigit sa 200 metro, hindi ginawa. Hindi linagay tapos nasira. Basta't wala na talagang linagay. Pero pag titignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Kita mo? Dapat kompleto na. Pero nung nangyari mga sangkay, wala. First time to nangyari, sa totoo lang, na may presidente na nagsiwalat ng ganyan. Kasi noon, mga sangkay, wala naman po. Wala pong interesado na mga pangulo na magsiwalat nito. Kasi noon, mga sangkay, to be honest, nananalaytay po yung pagkakaibigan. Kaya wala pong nalalagas. Si BBM, kita nyo. Diba? Kahit kaibigan ka pa, kita nyo ang nangyari kaila VP Sara, kaila PRRD. Kapag may ginawa kang kalokohan, talagang mananagot ka. Marcos po kasi yan. Hindi po yan katulad ng iba na kaya pong sulsulan. Na porkit tropa. Sabi pa nga po ng Pangulo, di ba? Kahit pa magkaibigan tayo, pero kung gumagawa ka naman ng mali, edi sorry ka. Grabe. Grabe itong nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kaya dapat po talaga may managot dito. Kasi, alam nyo guys, hindi lamang po ito sa flood control. Ito ay unang bahagi pa lamang po mga sangkay ng paglilinis ni PBBM. Wala siyang pakialam kahit pa pamahalaan niya ngayon yung, kumbaga, siya yung nakaupo. Ang gusto niya dito, mga sangkay, malinis. Ang kinagandahan dito kay PBBM, hindi po ito kayang suhulan ng kahit na sino. Bakit? Kung hahatiran nyo yan ng pera, hahatiran nila ng sako-sakong pera yan, baka isampan lang po sa kanila yan. Mas mayaman pa po yan sa mga mayayaman, sa mga bilyonaryo sa Pilipinas. Alam nyo naman na siguro kung bakit. Kaya nga sabi ko, buti na lang si Pangulong Bongbong Marcos yung nakaupo ngayon. Kasi kung hindi, wala mga sangkay. Tuloy-tuloy itong ganitong klaseng kalakaran, wala pong mangyayari. Kasi itong mga, alimbawa na lang, itong mga nakikita po natin, mga proyekto na hindi natatapos, ghost project, substandard. Guys, tayo po ang unang nakakapansin yan, yung mga common na Pilipino, kagaya po natin. Yung mga maliliit lamang po na mga Pilipino, kagaya natin, na wala naman pong kapangyarihan. Nakikita natin sa kalsada. Kaya nga lang, kahit anong puna natin, wala tayong boses eh. 'Di ba? Kahit sa isip natin, grabe naman yung pagkakasimento niyan. Halatang substandard. Kaya nga lang, dahil tayo mga Pilipino, mga maliliit lang, wala namang boses, wala rin mangyayari. 'Di ba? Tayo yung unang nakakakita niyan eh. Ghost project. Ito, dapat tapos na to, pero halatang may anomalya, hindi tinapos yung proyekto. 'Di ba? Ang mga unfinished na mga projects. Ghost project. Marami po tayong nakikita mga proyekto na alam po natin, tapos na yan sa report, pero sa personal na buhay, guni-guni lang, hindi nag-i-exist. Maraming ganyan. Kalsada, flood control, tulay, at marami pang iba. So yan po yung common na hinain natin yung mga Pilipino. So yung boses natin, ang kinagandahan, mismong presidente ng Pilipinas, yung nagdala. Siya po ngayon ang nagsiwalat. And this is the first time, mga sangkay, na nangyari yan.
Kasi wala naman pong Pangulo na gumawa niyan. So ngayon, ang kailangan natin gawin, tulungan natin si PBBM. Ito may sumbungan dito. Ayan po, list. Hanapin nyo lamang po ito. Sumbong, i-type nyo lang sa Google, sumbong sa pangulo.ph. Then lalabas po ito. Ngayon, ang listahan dito, yung mga flood control projects pa lang. Susunod na po yung mga tulay, kakalsadahan, at marami pa pong iba. So, pwede nyo pong hanapin ito. Halimbawa, try nyo, Bohol. Bohol. Let's say, Daguhoy. Click. Ayan. Ilan ang listahan dito? Yan, flood control. Daguhoy, Bohol. Construction of flood mitigation structure. Katubuan Bridge, River. Control. Daguhoy, Bohol. Ayan, hanapin nyo yan. I-check nyo yan kung totoong nag-i-exist. Ito pa. Construction of flood mitigation structure, Andres Bridge, River Control. Ayan Andres Bridge. Check nyo yan kung nandun. Ito pa. Malitbog River Control, Daguhoy, Bohol. Hanapin nyo yan. Ito. Mayroon pang isa dito. Phase 2 naman ito ng Malitbog River, Daguhoy, Bohol. So, i-check nyo kung nag-i-exist. Kasi itong mga sangkay, tapos na po yan. Ayan po, halimbawa na lang itong Katubuan Bridge River Control, Daguhoy, Bohol. Ang budget niya, ayan po, tapos na. Date ng completion, 2024 pa. Ang budget, 48 million. Yung ito namang Andres Bridge River Control, Daguhoy, Bohol, 48.5 million. So, dami dito mga sangkay. Ito, Malitbog River Phase 2. 96 million yung ginastos. So, gumagastos ang Pilipinas, ang bansa natin, ang gobyerno natin, ang pagkalaki-laking pera para po dito sa mga project. Tapos nanakawin lang ng mga buwakang politiko at mga itong mga kontratista. Anak ng toko kayo. Mahiya-hiya naman kayo. Yan ang sabi ng Pangulo, di ba? Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Hanapin nyo yan. I-type nyo lang kung anong mga lugar. Dito, ayan makikita nyo yan. Then, pwede nyo po yung i-report. Ayan, pwede kayo mag-report. My name, email, tapos, contact number, ilagay nyo. Mag-message kayo dito. Sir, BBM, yung tulay dito, hindi naman talaga nag-i-exist. Yung flood control dito, hindi naman talaga nag-i-exist. Hindi tinapos. Substandard. Isumbong nyo dito. Magugulat yung mga siraulong yan. Kita nyo. Nakakalungkot Pambihira mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Guys, just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.